Kababayan ko. Nako, matindi po ito mga kababayan ko. Bukeke, humilera na naman ng fake news kay Secretary Larry Gadon. Nagkamali ka ata ng binangga mo. Ay, nako. Diyos ko po. Ang taong galid sa obob. Nabokya si Bukeke. Eto, mga kababayan, pakinggan natin kung ano na naman ba itong pakulo ni Bukeke, mga kababayan ko. At ginagalit niya talaga si Secretary Larry Gadon. Ano kaya ang susunod na hakbang nito? Panoorin natin. Bakit kayo walang hiya? Alam mo, Gadon, nung time na umattend ako ng inauguration ni Kuting, alam nyo yan, nag-live ako, di ba? So nilagay ko yung bag ko, kumuha na kami ng pagkain. This is inauguration. Pagbalik ko sa upuan ko, nawala yung bag ko, nalala yan, sabi ko, nasa na yung bag ko? So nataranta ako. Ayan mga kababayan ko, may kinikwento po si Bukeke, yung tungkol daw po ito sa inauguration. Ayan na, ito mga kababayan ko binanatan niya po si Secretary Larry Gadon dito, mga kababayan ko, dahil mga kababayan ko, si Bukeke daw po ay nawalan daw ng upuan kasama si Secretary Larry Gadon. Mga kababayan ko, hindi po yung bag ang nawawala mga kababayan. Let me correct mga kapatid, wala pong bag na nawawala. Klaruhin po natin bawat detalye ng sinasabi niya. Kung pakikinggan nyo, wala pong bag na nawawala. Kaya wag po kayo magpakalat na may nagnenok ng bag niya nung inauguration. Mali po kayo doon. Pakinggan nyo muna na mabuti, ha? Bakit kayo walang hiya? Alam mo, Gadon, nung time na umattend ako ng inauguration ni Kuting, alam nyo yan, nag-live ako, di ba? So nilagay ko yung bag ko, kumuha na kami ng pagkain. This is inauguration. O, inauguration. Nilapag niya daw yung bag niya. Okay, imagine ninyo mga kababayan ko, merong isang round table. Ayan na, round table. Alam ko kasi to Meron pong isang round table. Nakaupo si Secretary Larry Gadon, yung family niya, si Alaris, tsaka sila yung asawa ni Secretary Larry Gadon, tapos si Bukeke at si Glenn Chong, tapos yung aide ni Secretary Larry Gadon. Kilala ko yung aide. Ayan mga kababayan, para malaman ninyo mga kapatid, mga kababayan ko, para alam ninyo yung detalye, mga kababayan ko. Imagine niyo, papakita ko sa inyo mamaya makinig ka bago ka high blood din sa akin ngayon. Makinig kayo Isipin nyo, round table yan, mga kababayan ko. Round table magkakasama sila. Ang sinasabi niya, inagawan daw siya, tinanggalan daw siya ng upuan ni Secretary Larry Gadon. At pinaltan daw ng pamilya. Panoorin nyo. Pagbalik ko sa upuan ko, nawala yung bag ko, nalala yan, sabi ko, nasa na yung bag ko? So nataranta ako. Ayan mga kababayan ko wala pong nawawalang bag. Ang sabi niya, hinanap niya daw yung bag niya, nataranta daw siya. Yung pamilya ni Gadon, yung anak niya o sila, inilipat nila yung bag ko, kinuha nila yung spot ko. Ayan, inilipat daw. Ayan clarification, walang nawawalang bag Walang nawawalang bag, wag kayong magkomento ng ganon mga tanga. Ang sabi niya, nilipat daw yung bag ni Maharlika, mga kababayan ko, ni Secretary Larry Gadon. Totoo ba ito mga kababayan ko? Well, malalaman natin. Maliit lang na bagay yun, but it reflects sa pagka-abusado mo, Gadon. Yan, maliit lang daw na bagay yon at nagre-reflex daw sa pagkatao daw ni Gadon. Sa pag-uugali mo, share ko yun but I did not say anything. Ano ba naman yan? Ang babaw mo naman, ang dahil sa upuan, nagwawala ka. Send mo nga sa akin yung bagong address ng hawla mo ngayon, yung kulungan mo ngayon. Padadalang kita ng upuan dyan sa US, papa-Amazon ko. Nagwawala ka, upuan lang Ang babaw mo naman. Upuan lang, nagwawala ka. Pag pinagkakalat mo dito na si Secretary Larry Gadon, balahura yung pamilya nila, tinanggalan ka ng upuan? Anong may ganun ba? Anak ka ng teteng Bukeke, Diyos ko. Ang dami mong pakulo. Ang dami mong pachorba. Lahat na lang nang nakikita mo, pinagdidiskitahan mo, anak ka ng teteng, menopausal yan, sabi ko sa'yo. Sundan mo na lang sa Davao yung masasabi ko. Diyos ko. Sabi ko sa inyo, yung ako na mag-i-isplok nababala sasabi ko sige na. Sige, mga kababayan ko.
Oh, sinasabi mo dito, Secretary Larry Gadon, mga ganyan, mga pamilya, mga baluktot ang ano, o whatever, o ano pang kemerut mo. O, sige, tuloy natin. Ngayon lang, dahil lumalabas ang pagiging walang iya mo. Oh, dan dahil doon, naging walang iya na si Gadon? Nang dahil doon, sinasabi mo na nawalan ka ng upuan, inagawan ka ng pamilya ni Gadon? Nang dahil doon, walang iya na kagad si Secretary Larry Gadon? Anak ka ng teteng, oh. Yung respeto, bakit mo kukunin yung upuan ko? Kinuha nila yung chair ko. Masama yung load ko kasi sa loob ko ito. Alam mo kung nandiyan ako, alam mo kung nagkataon Bukeke, may papakita ako sa iyo, masasampal kita. I promise. Baka mahambalos kita ng upuan. Totoo lang. Kung si Glenn Chong nananampal ng babae, baka hindi na lang kita tatampalin, papaluin na lang kita ng upuan. Hoy, monoblock? Sayang lang eh. Sayang lang pag nasira ko, papalo ko sa'yo. Nang dahil lang sa upuan, nagwawala ka. Diyos ko, ang babaw mo naman. Ang babaw. Nang dahil lang sa upuan, si Maharlika nagwala. O breaking news yan, mga kababayan. Oh. Ano ugali nito? Paano ko kukunin? Pero alam mo naman makipag-away ako dahil sa upuan. Hello? Oh, nakikipag-away ka nga ngayon dahil sa upuan. Oh. Kaya Gadon, huwag ka nagpagmamalaki. Maliit lang na bagay yun. So, dito makikita ang pag-uugali ninyong bastos. Oh, maliit lang pala na bagay yun. Ba't naghihimuto ka ng ganyan? Mga kababayan ko, maliit lang pala na bagay yung nangyari kay Gadon tas naghihimuto ka ng ganyan? O ba't nagwawala ka dahil sa upuan? Antayin mo, may ibubulgar ako sa'yo. Wala kayong respeto. Hindi mo Wala kang respeto. alam ang first come first serve na sinasabi. Hindi nyo alam ang first come first serve. Bakit may sinabi bang first come first serve doon? Sanga, andun din kami. Diyos ko. Tuloy. Ano? Tahimik ka. Asan ang katapangan mo? Asan ang kayabangan mo? Wala kang bayag. Puro Ha? ka lang mata. Parang Oy, gaga. May bayag si Gadon, ikaw ang wala, umamin ka. Hanggang pahid ka lang, huy, wag kang ganun. Di mo kami maluloko dito. Alam ko sikreto mo. Si Gadon, wala daw bayag? Di ako maniniwala. Nakailang anak nga si Gadon. Ikaw, kahit anong gawin mo, sasabi ko talaga, literally, wala kang bayag kasi hanggang pahid ka lang. Tandaan mo yan, hanggang pahid ka lang. Praise the Father! Aminin man natin sa hindi mga kababayan ko. Sabihan mo si Gadon, walang bayag. Literal, hindi ako maniniwala, lalaki yun eh. Pero ikaw, literally, wala ka talaga nun. Kasi hanggang pahid-pahid lang kayong dalawa ng jowa mo. Di mo ko maluloko. Laruan lang ang gamit mo, huy. Wala kang maluloko. Maharlika, di mo maluloko taong bayan. Tandaan mo, si Gadon may bayag yan. Maniniwala ako ay Gadon. Kasi ikaw, wala ka talagang bayag, kaya fake news ka. Di mo maikakaila, may batutayan si Gadon. Ikaw hanggang laruan ka lang. Wala ka lang malulokong tao dito, uy. Nang dahil lang sa upuan, nagwawala ka, binanatan mo si Gadon. Tingnan nyo, ha? Ay, Lisa, motlog. Minumura mo yung dilawan, kakampi mo na ngayon. Isa Ninumura niya daw yung dilawang, kakampi mo na ngayon. kayo, magkawangis kayo. Magkawangis daw si Gadon at si First Lady Lisa. Magkamukha ba sila? Parang ang dayo, ah. Ulitin natin dito sa part na to. Pakinggan nyo mabuti, ah. So, nilagay ko yung bag ko, kumuha na kami ng pagkain. This is inauguration. Pagbalik ko sa upuan ko, nawala yung bag ko, nalala yun, sabi ko, nasa na yung bag ko, so nataranta ako. Yung pala, yung pamilya ni Gadon, yung anak niya o sila, inilipat nila yung bag ko, kinuha nila yung spot ko. Kinuha daw. Ayan, ha, narinig nyo, ha. Maharlika, nagwawala ng dahil sa upuan, mga kababayan ko.
at pinagbibintangan na kinuha yung slot daw niya ni Secretary Larry Gadon. Tuloy natin. Maliit lang na bagay yun, but it reflects sa pagka-abusado mo, Gadon. Reflects sa pag-ugali mo. Share ko yun eh. But I did not say anything. Ngayon lang, dahil lumalabas ang pagiging walang yamo. Wala kayong respeto. Bakit mo kukunin yung upuan ko? Kinuha nila yung chair ko. Masama yung load ko kasi sa loob ko. Ito ba ugali nito? Saan ko kukunin? Pero alam mo na makipag-away ako dahil sa upuan. Hello? Kaya Gadon, huwag ka may pagmamalaki. Maliit lang na bagay yun. Oh, ayan na mga kabayan ko. Ito, tanong natin. Oh, at least sa bibig niya nang galing, ha? Dito makikita ang pag-uugali ninyong bastos. Wala kayong respeto. Hindi mo alam ang first come first serve na sinasabi. Ano? Tahimik. Asan ang katapangan mo? Asan ang kayabangan mo? Wala kang bayag. Puro ka lang mata. Parang kay Lisa Motlog. Minumura mo dilawan. Kakampi mo na ngayon. Oh, ito. Mga kababayan ko. Let's go to inauguration. Maharlika, first of all, ito lang sasabihin ko, ha? May gusto ko ipakita sa'yo, no? May gusto ko pakita sa iyo. Gusto ko, siguro first time nyo makikita sa akin to ngayon, mga kababayan ko. First time nyo makikita to, ha, mga kababayan ko. Ito, sa kauna-unahang pagkakataon, makikita nyo to. At bago ko ilabas to sa social media, mga kababayan ko, gusto ko munang makita nyo to, mga kababayan. Oh, ito po muna yung sinasabi ni Bukeke. Ayan. Pakita ko sa inyo, bago ako magsalita patungkol dun sa gusto kong sabihin. Ito po mga kababayan, no? Papakita ko po sa inyo, ha. Maharlika, huwag kang sinungaling na ninakawan ka ni Secretary Larry Gadon ng upuan doon sa inauguration. Ito ka, oh, Maharlika, oh. Tignan mo, ha. Look. Maharlika, asang ka dito? Oh. Hindi, ito, totoo mga kababayan ko, ha. Nakikita nyo? Secretary Larry Gadon, anak ni Secretary Larry Gadon, tapos yung katabi ni Maharlika na nandito, to. Escalante apelido nito. Ayan, mga kababayan ko. Yan po mga kababayan, aid ni Secretary Larry Gadon. Ngayon, asan si Maharlika mga kababayan? Gusto mong makita Maharlika? Reality? Ayan, no. Ang kapal ng pagmumukha mo dito, oy. Hindi ka nawalan ng upuan. Katabi mo pa si Glenchong dito. Oh. Ano yan? Ano yung sinasabi mo? Oh, ayan, mga kababayan ko. Ayan ang totoo. Oh, ayan, oh. Oh, asa si Bukeke dyan? Lalakihan ko pa. Oh, ayan, para makita ninyo. Ayan, oh, mga kababayan. Oh. Nawalan ka ba ng upuan? Ha? Bukeke, ikaw yan. O, lalakihan ko pa mga kababayan ko para makita ninyo yung katotohanan. Nawalan ba ng upuan si Maharlika mga kapatid? Ayan, o. Kitang-kita nyo yung katotohanan dyan, ha? Nakaupo si Maharlika, katabi niya si Glenchong. Paano ngayon mapupunta kay Secretary Larry Gadon samantalang andi dito sila sa side na to, mga kababayan? O. Tinakpan ko na lang yung mga mukha para hindi nyo makita. Si Secretary Larry Gadon. Ayan. Tapos yung anak niya nandito sa may gilid, yung nakaitim, oh, si Alaris, di ba? Ah, si Alaris. Tapos bandang side sa kabila, si Attorney Glenchong at si Bukeke, mga kababayan. Oh. O ngayon, paano ka ngayon ninakawan? Paano ka ngayon tinanggalan? Eh samantalang iisa lang kayo ng lamesa, mga kababayan ko. Remember, Secretary Larry Gadon and ikaw, tingnan mo naman yung layo ng agwat ninyo, mga kababayan ko. Bago mo sirain si Secretary Larry Gadon, tumingin ka muna sa estado mo. Okay? Kung tutuusin mga kababayan ko, mas may karapatan si Secretary Larry Gadon umupo dyan kaysa sa'yo. Ay, oo! Mga kababayan ko, bakit? Totoo to. Mas may karapatan si Secretary Larry Gadon umupo sa'yo. Diba? Mga kababayan ko, bakit? Ano bang, may karapatan ba kayong dalawa ni Glenchong maupo dyan? Sa tingin nyo? Then literally, mga kababayan ko, kaya nga nagsasabi ako sa inyo ng totoo eh. May karapatan ba etong si Bukeke maupo dyan? Mga kababayan, may karapatan ba si Bukeke umupo dyan? Ito literal literal. Oh. Baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako mga kababayan ko. Hindi ko, nagsisinungaling ka lang. O ayan, magsisinungaling pa ba ako? Mga kababayan ko. Literally, makikita nyo si Maharlika. O ayan, no? O, nakaupo mga kababayan ko.
Tapos sa statement niya, mga kababayan ko, pinakinggan nyo naman maayos yung statement niya. Mga kababayan ko, nakita nyo naman kung paano siya nagsalita, di ba? Napansin nyo naman, mga kababayan ko. According to Maharlika, mga kababayan, according to Maharlika, mga kapatid, ang sabi dito ng bangag na to, ayan. Sige, ito, So nilagay ko yung bag ko, kumuha na kami ng pagkain. This is inauguration. Pagbalik ko sa upuan ko, nawala yung bag ko, nalala yun, sabi ko, nasa na yung bag ko? So nataranta ako. Yung pala, yung pamilya ni Gadon, yung anak niya o sila, inilipat nila yung bag ko, kinuha nila yung spot ko. Maliit lang na bagay yun, but it reflects sa pagka-abusado mo, Gadon. Kinuha ba yung spot mo? Napaka-imposible na kunin yung spot mo. Gusto mo magkaalaman tayo? Ay, nako, wag kami. Iba na lang. Reflect sa pag-uugali mo. Share ko yun eh. But I didn't say anything. Ngayon lang, dahil lumalabas ang pagiging walang yamo. Wala kayong respeto. Bakit mo kukunin yung upuan ko? Kinuha nila yung chair ko. Masama yung load ko kasi sa loob ko. Ito ba ugali nito? Upuan ko kukunin? Pero alam mo na makipag-away ako dahil sa upuan. Hello? Oo nga, nakikipag-away ka nga sa upuan. Di ba kaya tinitira mo si Secretary Larry Gadon? Kaya Gadon, ito may pagmamalaki. Balit lang na bagay yun. Dito makikita ang pag-uugali ninyong bastos. Wala kayong respeto. Hindi mo alam ang first come first serve na sinasabi. Ano? Tahimik. Asan ang katapangan mo? Asan ang kayabangan mo? Wala kang bayag. Puro ka lang mata. Parang kay Lisa Motlog. Mura mo yung dalawa, kakampi mo na ngayon. Isa kayo, magkawangis kayo. Ngayon, mga kababayan ko, sino ngayon nagsasabi ng totoo? Mga kababayan, this is inauguration. Pagkapasok ni PBBM, sabay-sabay kayong pumasok. Okay? Alam ko to eh. I was there. Gusto nyong malaman? Paano ko nasabi nandiyan ako? Baka sabihin mo, biyahe ni ko, nagsisinungaling ka na naman. Baka sabihin mo, nagsisinungaling ka naman. Andiyan ka ba talaga? Sila... Hindi, para malaman nyo lang mga kababayan ko. Kasi, I want you to know eh. Gusto ko malaman ninyo eh. Ayan. Mga kababayan ko. Sino mga kasama ko nung inauguration? Ayan kami, inauguration. Si Mike. Sangkay Si Sangkay. Yung jowa ni Ellie. Tapos si Ellie, yan, hindi pa din magpapababa. Ako muna mga bodyguard nila. nila. Mga kababayan ko. Madam, saan tayo, madam? Ayan ako. Saan tayo, madam? That time. Dito eksena tayo. Hindi lang ako nagbarong. That time, mga kababayan ko. Andyan ako eh. Sabay-sabay kayo pumasok dun. Mga kababayan ko. Tapatin, yung totoo, Maharlika, sabihin natin yung totoo. Kasi, mga kababayan ko, paano ko nasabi yon? Kasi during that time, mga kababayan, nun, nasa baba tayo nun, Maharlika. Eto kami nun, Ayan kami ni Secretary Larry Gadon. Alam ko yan, mga kababayan ko. Andiyan kami ni Secretary Larry Gadon noon. Ikaw, paikot-ikot ka dun sa rounds, nagbabablog ka, nagko-content ka, sinabi nang wala nga magko-content, ikaw mapilit ka, maepal ka, inuunahan mo talaga, inuuna mo pera. Kami nga, eto, nag-e-enjoy kami ni Secretary Larry. Nag-uusap kami, sila Sangkay, sila Mike Cervera. Eto kami, mga kababayan ko. Tapos ikaw, nakikipag-unahan ka. Ngayon, ang kwento nito, mga kababayan ko, sabay-sabay silang pumasok doon. Because Secretary Larry Gadon and Glenn Chong are friend that time. Magkaibigan sila that time eh. Mga kababayan ko eh. Sa totoo lang, magkaibigan sila that time. Kasi si Secretary Larry Gadon pa nga ang nagre-rekomenda kay Bukeke na correction. Si Secretary Larry Gadon pa nga ang nagre-rekomenda, mga kababayan ko, na maging COMELEC chair itong si Glenn Chong. Di ba, mga kababayan ko? Tapos ang ending, titirahin mo sila nang dahil lang sa upuan na sinasabi mo na inagawang ka. Can you imagine that? Yung mga sinasabi mo, paano ka aagawan, mga kababayan ko? Di ba? Paano ka kaagawan ng upuan? Sa lahat ng event, ikaw ang pinakasugapa. Di ba? Hindi, totoo lang ako I have an experience with Maharlika eh. Mga kapatid. Kaya sinasabi mo na inagawang ka ng upuan, that's too impossible. Ikaw pa, Maharlika, makikipag-unahan ka dyan. Sugapa ka eh. Sugapa ka sa content, sugapa ka sa lahat. Lahat inuunahan mo. Lahat gusto mo ikaw ang una, ikaw ang number one para magano'n na makita sa'yo ng tao. Tama? Maharlika, baka nakakakalimot ka. Baka nakakakalimot ka dito. Halika, may papakita pa ako sa'yo, mga kababayan ko. Balikan natin yung mga katarantaduhan mo. Di ba? Balikan natin yung mga kalokohan mo. Para malaman ng taong bayan. Kasi sobra na eh. Kung lang magsasalita dito,
hindi magi-speak up to, baka sabihin nyo mga kababayan ko, hindi totoo yung sinasabi ko na binubuyo niya lahat ng mga vlogger that time. O, sino nakakaalala dito mga kababayan ko? O, Bukeke, halika. Papakita ko sa ito. Halika. Halika, papakita ko sa ito. Naaalala mo ba to? Ha? Sino nakakaalala nito mga kababayan ko? Sino nakakaalala nito? Mga kababayan ko. Naaalala nyo to? Kwento ko lang ha. During that time, mga kababayan ko, sinasabihan kami nito, mga kababayan ko, sinisiraan mo sa amin si Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Ano sabi mo sa amin? 'Di ba? Ano ba naman 'yan? Para kayong tinratong aso ni Bongbong Marcos. Pero hindi niya alam, mga kababayan ko, kung bakit nasa labas kami nagmi-meeting. Alam mo kung ano-anong sinabi mo sa mga vlogger. Kung ano-anong paninira kay PBBM ang sinasabi mo during that time. Ayan, di ako magsisinungaling. Rinig nila lahat yan, mga kababayan ko. Alam mo, sabi niya, tinatrato daw. Doon nag-umpisa yung panghaharas niya. Yung tipong ginagalit niya na yung mga influencer that time, mga kababayan ko. During that time, mga kapatid, hindi po kami makasabay sa HQ. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi kami makasabay doon sa HQ ng meeting. Sa sobrang dami namin, mga kababayan ko, kulang ang isang kwarto, mga kapatid, at magsisiksikan kami para lang sa isang aircon. Aminin natin sa hindi to, mga kababayan ko. Ang sabi niya, kumbaga ini-impluwensyahan mo that time, yung mga vlogger na hindi kayo tinitreat ni Bongbong Marcos ng maayos. Parang dyan yung tipong ginagalit mo na yung mga influencer kasi gusto mong sumama sa'yo. Suddenly, mauutak po kami, mga kababayan ko. No? Suddenly, mauutak po kami. Hindi kami nakikinig sa kanya, mga kababayan ko. Because bakit ka namin pakikinggan? Alam namin yung rason kung bakit dito kami nagmi-meeting. Di ba? Alam namin yung purpose namin kung bakit dito kami nagmi-meeting. And we know the reason ng HQ. Hindi ko pinagtatanggol ang HQ that time, mga kababayan ko. Ang sinasabi ko po dito, may rason kung bakit. Mukhang hindi niya ata alam yung reason. Saka ba naman makakita? Sunod-sunod yung mga bisita ni PBBM na nagmi-meeting na parallel groups. Yung mga leaders na nandun sa taas na nagmi-meeting sila na kung ano-anong pinag-uusapan yung plano. Tapos sasabay kami doon, entrada kami, nagmi-meeting kami ng planning. Sasabihin ni Maharlika sa amin noon, ginagawa kayong dog show ni Bongbong Marcos dito. Ginagawa kayo ng kung ano-anong sinasabi niya para galitin yung mga vlogger. Kaya yung mga utu-utong vlogger na nakasama namin dyan na sumama sa kanya, yun na yun. Diba? Kaya nga yung mga hindi ko na babanggitin, mga kababayan ko. I know, kilala nyo yan. O baka sabihin nyo, wala si Maharlika dyan. Ayan si Maharlika, oh. Mga kababayan ko. Kapal ng mukha niya dito. Naki-BBM pa si Gago dito. Oh, yun nyo. Oh, natatandaan niya yan, di ba? Mga kababayan ko. Kaya alam namin yan. Maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am Delia Sosoko, for your super chat. Maraming salamat po. Ito pa, mga kababayan ko, no? Tsaka wag ka magmamalaki. Nung inauguration, nakita ninyo, andun ako. Ano? Andun ako nung inauguration, mga kababayan ko. Tutuusin, ikaw nga walang karapatan dun eh. Sa totoo lang, wala kang karapatan dun, Maharlika. Nung inauguration, kung tutuusin si Secretary Larry Gadon, mas may karapatan pa sa'yo. Anak ka ng teting, si Secretary Larry Gadon, umikot ng Luzon, Visayas, Mindanao. Halos ikampanya na, hindi na sarili niya, si BBM. Tapos ikaw kung magbuhat ka ng sarili mong bangko, may nagawa kayo, pare-parehas kayo nila SAS, pare-parehas kayo nila Pebbles, pare-parehas kayo nila Joe Smith na makapagbuhat ng bangko ay kala mo matitindi. O kala nyo wala akong bala sa inyo ngayon, ilalabas ko, huwag kayong mag-alala. Eto, meron ako dito. Ay, nako, di ako mapipigilan naman to. Sorry to say sa mga kababayan natin, ha. Ayoko sanang gawin to pero napipilitan ako, mga kababayan ko. Kasi hindi na po tama yung ginagawa ng mga yan. Kung magnangak ka social media, akala mo ang gagaling. Mga very bright, mga kababayan. Ito, sasabihin ko to sa inyo talaga. Pabulaanan nyo ako kung hindi totoo to, mga kapatid. Sige, pabulaanan nyo to kung hindi totoo to, mga kababayan ko. Pero gusto ko lang liwanagin, no? Kung sa inauguration, mas may karapatan pa sa'yo yung mga vlogger na nasa labas.
Alam mo, alam niyo mga kababayan, you know what's the reason kung bakit hindi ako nagbarong during that time? At si Mike, si Jarrett, si Sangkay, si Ellie, tsaka yung jowa niya nagbarong. Alam niyo kung bakit? May dala akong barong. Hindi sa mahal o sa mura ang barong na suot ko. Mga kababayan ko, ba't ako hindi mumurahin yung ano ko. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi tayo imbitado. Alam niyo mga kababayan ko, natutuwa na po ako eh. Sa totoo lang, kasi bakit? Mga kababayan, inimbitahan po tayo ng Pangulo na umattend sa inaugurasyon. And that is in history para sa akin. Mga kababayan ko, okay na ako doon. Pero sinadya ko na hindi ako magbarong kasi ayokong pagtampulan ako ng pansin ng mga kapwa ko influencer na vlogger. Diba? Imagine ninyo yung nagpakahirap ng Kalye Survey, yung mga nagpakahirap ng andun sa labas, mga kababayan ko. Totoo yun. Mga kababayan ko, kaya hindi ako nagbarong. Kung mapapansin ninyo sa suot kong damit doon, mga kababayan ko, kung kasama ko si Sec Larry, mga kapatid, no, yung kasama ko si Secretary Larry doon, hindi talaga ako kumbaga nakita nyo naman yung outfit ko eh, nakita nyo naman yung pormahan ko, di ba? Hindi talaga ako nagbarong. Bakit? Kasi ayoko makita ako ng mga kasamahan ko na, ay si Kuya nagbabarong yan kasi ganyan, napakataas. Hindi sa ganun mga kababayan ko. Wala akong tinitira sa amin, hindi ko binabanatan kung sino man yung mga nakasama ko doon. Kung nagbarong sila, they deserve it, mga kababayan ko, because they are fighting for PBBM at karapatan nila yon, mga kababayan ko. Pero mga kababayan ko, maninindigan ako dito, mga kapatid. Ito totoo to, mga kababayan ko. At itong sasabihin ko, kung merong man na mas deserving maupo doon kasama si Secretary Larry doon, ito po yung mga tao na yung mga kababayan. No? Ito, mga kababayan ko. Ako, hindi makapal ang pagmumukha ko eh. Sa totoo lang, mga kapatid. Hindi mo katulad, Maharlika. Kaya mo bang tapatan yung mga ginagawa namin during the campaign? Hindi mo kakayanin yan, Bukeke. Hindi mo kayang tapatan yan. Hindi mo kayang tapatan yung pagod at hirap namin. Kung mas may deserving na makatabi ni Secretary Larry doon yung kaming mga vloggers yun. Oo nga, vlogger ka nga, nakatambay ka lang sa bahay, gumawa ka lang ng issue, nagkapera ka. Hindi mo kami katulad. Okay? Yan ang pinagkaiba natin. No? Yung mga nakasama ko dyan sa campaign during that time, mga kababayan ko, I'm very proud of you guys kasi dapat kayo yung maupo doon, hindi si Bukeke ang nagkikredit sa inyo. No? Tapos kayo-kayo pa yung may mga ganang magalit. Kayo-kayo pa yung mga nandoon sa first row. Ang titigas ng mga pagmumukha nitong mga to. Oh. Kita nyo, di ba? Noon, ganito kayo, BBM. Oh, yan, eto, totoo to. Ayan. Oh, BBM lang malakas eh. Sabi nga ni Sasrogando Saso. Oh, makapag BBM at hindi. Di ba? Oh, isa pa to, mga kababayan ko. Oh, eto. Oh, huwag nyo sabihin hindi ko nakasama. Sa HQ mismo yan. BBM. Bongbong Marcos nga daw, mga kababayan eh. Ang lalakas daw, mga kababayan ko. Lalo na to, mga kababayan ko. Diba? Oh, ayan. Isa pa yan. Oh, BBM din. Diba? Anong ending, mga kababayan ko? Baklas, tanggal, alis, lusot pangalan. Diba, mga kababayan ko? Tapos sasabihin nyo, mga kababayan, meron pa pala, mga kababayan ko. Oh, habol natin to. Oh, dating BBM din. BBM. Oh, yan. BBM din to. Oh, BBM. Oh. Pagkatapos ng ending, wala na. Likas na. Diba, mga kababayan? Oh, tama ako, mga kapatid. Pagkatapos ng sarap, banat naman para may content, mga kababayan ko. Ganyan ang galawan ninyo. Alam nyo kung tutusin, mas deserve ni Secretary Larry doon na maupo doon. At kung nasan man siya ngayon, deserve niya yun. Buti na nga lang, hindi kayo na-appoint dalawa ni Glenn Chung eh. Bakit? Madadagdagan ng mga bobot tanga na magiging empleyado ng gobyerno pasasahurin ng taong bayan. Oh. Diba? Mga kababayan ko? Tapos sasabihin mo, si Secretary Larry doon, inaagawan ka ng pwesto? What the heck, 'di ba? Mga kababayan? Oh. Sasabihin, ipapakalat mo, si Gadon, nagnanakaw ng pwesto 'yun, inagawa, maliit lang na bagay 'yun. Eh kung maliit o malaki, mga kababayan ko,
Hindi mo na kailangan sabihin yun eh. Alam mo, mas binakita mo na mababaw ka talaga. Na lahat ng pwede mong i-content, i-content mo na dahil pagbagsak mo na yun. Diba mga kababayan ko? Yan ang totoo. Mga kapatid. Kaya anong masasabi nyo dito mga kababayan ko? Sino mas may deserve maupo sa kanila? Si Gadon? Kung tutusin po, dapat nga sipain ka na dun eh. Bakit? Kwe-questionin mo? Kini-question niya. Pinakita ko sa inyo yung mga balingbing, mga kababayan ko, na mga vlogger noon kay PBBM. Tapos kwe-questionin niya yung anak ni Larry Gadon at yung asawa. Eh naman, kung nandoon mga kababayan ko, they deserve na makaatin sila dun. And we deserve na mapunta kami dun. Diba? Kala ko ba mahal mo mga vlogger? So ang ending mga kababayan ko, para makapasok kayo, lalaglag mo na yung mga vlogger. Eh kung hindi pa ako in-invite ni Ridaw nun, hindi ako makaka-attend nun. Diba? Kung tutusin, kayo ang mga talagang anay sa bayan. Kayo ang mga nagpapahirap at mga nagtatapang-tapangan. Pero face to face tayo, hindi mo ko kakayanin mo keke. As in, mga kababayan ko, kahit pag face to face tayong dalawa. Wag lang sana mag-cruise ang landas natin sa LA. Nako, hindi kita patatawarin. O komprontahin talaga kita. Alam ko, bahag ang buntot mo. Hindi ka makakapalag kaya sa social media ka na nagtatatalak. Kaya maraming salamat talaga. Praise the Father. Hindi ka talaga nalagay sa posisyon dahil magmumukhang tae ang gobyerno pag kayo ang mga namumuno. O pag kayo ang mga nakaupo. Kaya warning po ito sa lahat, wag po tayo maging obob sa lipunan.